Merry Christmas mga idol! Good news dahil nagbabalik na nga ang 1xBet at meron silang magandang balita. Kung ano yan, tara, panoorin natin. Mga Lods, time out muna. Gusto bang kumita habang nag-e-enjoy kang manood ng mga paborito mong sports, especially ang basketball, mga PBA, NBA at iba pang liga? Dito ka na sa 1xBet. Pwede kang tumaya or mag-bet, lalong-lalo na ongoing ngayon ang PBA Commissioner's Cup. Ramdam mong panalo ka kung panalo din ang bet mong team. All you have to do, sa baba ng video, hanapin mo lang ang aking link sa comment section at i-type ang promotional code para may bonus ka kagad na 7,000 pesos pag nakapag-register ka. Kaya mag-cash in ka na gamit ang GCash or PayMaya. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Register na para manalo. Ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-register na sa 1xBet para manalo ng limpak-lipak na papremyo. Update tayo sa Double Header Wednesday ng inyong PBA. Sa first game, naglaro ang Northport Batampier kontra sa Phoenix Fuel Masters. Sa score na 113-104, nanalo ang Phoenix Fuel Masters at ang kartada ng kanilang kupunan ngayon ay 7 win and 1 loss. Ito yung best sa kanilang franchise history na kartada at naging best player of the game ay ang kanilang import na si Jonathan Williams na kumana ng 38 big points, 9 rebounds or 19 rebounds at 9 assists. Almost triple-double na para pangunahan ang Phoenix Fuel Masters at sinuportahan naman ito ni Ken Tappen ng 15 points at ni Tyler Teo ng 14 points. Kaya inaasahan number 2 na nga sa standing ngayon ang Phoenix Fuel Masters at meron na silang twice to beat advantage. Kaya naman sa second game, naglaro ang Terra Permajip kontra sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Sa score na 104-91 ay nanalo ang Magnolia Pambansang Manok Timplados at naging best player of the game ay si Ian Sanggalang na kung saan kumana ito ng 18 big points, 9 rebounds para pangunahan ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. At ang kartada ngayon na Magnolia Pambansang Manok Timplados ay 8 win and 1 loss. Naka-bounce back nga ang Magnolia sa pagkatalo sa rain or shine Elasto Painter. Samantala sinuportahan naman ni Polly si Ian Sanggalang ng 16 big points at ang kanilang import na si Tyler Bake kumana rin ng 23 big points para makuha nila ang kanilang ikawalong panalo sa kanilang Commissioner's Cup. Samantala good news para sa Magnolia fans dahil si Calvin The Beast Abueva ay pumirma muli ng 3 years extension contract para sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Inaasahan na si Calvin Abueva ay magbabalik sa susunod na taon by January para makatulong sa playoffs run ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Nagkaroon kasi ng injury si Calvin Abueva dahilan para hindi pa ito nakitang maglaro sa kasalukuyang Commissioner's Cup. At ayon nga mismo kay Coach Chito Victolero, kinakailangan magpakondisyon ni Calvin Abueva para sa playoffs dahil kinakailangan niya si Calvin pagdating sa crunch time. Samantala, isang breaking news, malapit nang mag-expired ang kontrata ni Chris Newsome sa Meralco Bolts na kung saan ngayong taon mag-expired ang kontrata ni Chris Newsome at wala pang inaanunsyo ang management ng Meralco Bolts kung pipirma ba ito ng contract extension or maghahanap na si Chris Newsome ng bago niyang kupunan. Matatandaan, pumasok si Chris Newsome noong 2015 sa Meralco Bolts dahil sa PBA draft at nakuha nga ito ng Meralco Bolts 4th pick first round. At noong 2016, naging Rookie of the Year ito. Pero sa pagpasok nito sa Meralco Bolts hanggang ngayon ay hindi pa nakakakuha ng kampyonato ang Meralco Bolts. Sa edad na 33 years old ay malayo ang mararating ni Chris Newsome kung lilipat ito sa isang kupunan na bigatin.
dahil ilang taon na lang ang ilalagi ni Chris Newsome sa PBA ay tiyak magre-retiro na rin ito dahil sa bilis ngayon ng transition ng mga PBA players. Kaya naman inaasahan na magdidesisyon anytime si Chris Newsome kung mananatili pa ba ito sa Meralco Bolts or lilipat na ng Barangay Ginebra San Miguel. Matatandaan, nagbigay na nga ng babala ang TNT Governor na si Ricky Vargas na palaking posibilidad na kukunin nga si Chris Newsome ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman dapat paghandaan ito ng management ng Meralco Bolts. Kung hindi nila ito gagawan ng aksyon ay malaki ang posibilidad na mamawala nga ito sa kanila. At kung hindi naman magpipirma pa ng kontrata si Chris Newsome, gagawa nila ito ng trade negotiation para hindi masayang ang kanilang rights para kay Chris Newsome. Kaya aabangan natin sa pagpasok ng taon kung saan nga ba mananatili si Chris Newsome. Maglalaro pa ba ito sa Meralco or lilipat na sa Barangay Ginebra San Miguel? Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Idea Garcia, Alvin Abay, Luis Alon at sa Alon family, John Choa, Ronald Bersubida, Jojo Toble, Romer Villacorta, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Gato, Bernijan Cordoba, Telemart Pangilinan at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipalo, pakishare ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.